Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, ano po yung sinabi nung kanta? Who? Ayan. So, sino ba ang makakapagsabi kung sino ka? Okay. Tanging yung Diyos na lumalang sa atin. Kaya nga kinilala natin yung Diyos bilang tagapaglikha nung unang araw. Tapos doon din natin nalaman kung ano yung layunin ng ating buhay. So, sa oras na ito, pag-aaralan pa rin po natin yung Biblia, yung kanyang salita. Kikilalanin pa rin natin kung sino ang Diyos. Pero ang pinakamalaga, kailangan din natin makilala sino tayo sa harapan ng Diyos. Ready na po bang makinig? Tiyak po ba? Okay. Kung ready na pong makinig, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa buong linggong ito ng aming pakikinig ng iyong salita dito po sa Cavite Church. At salamat po sa patuloy na pag-akay sa mga naimbitahan upang ang bawat isa po ay makapakinig ng iyong salita. Nawa po sa tulong ng Espiritu Santo ay tulungan mo po sila na maunawaan ang kanilang kalagayan sa iyong harapan sa pamagitan ng iyong salita na maiahayag po ngayong gabi. Nawa po, tulungan mo rin po yung mga papunta pa lamang sa lugar na ito. Alam po namin na maraming paghadlang ang ginagawa ni Satanas, gayunpaman, ang Diyos ang higit na makapangyarihan sa lahat, kaya hinihingi namin ang iyong tulong upang sila po ay ligtas na makarating sa Bible seminar na ito. Nawa po, samahan mo rin po ako na magbabahagi ng iyong salita. Nawa, tanging ang kalooban mo lamang ang maipahayag. Mula sa simula hanggang sa wakas, sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So magsimula po tayo sa parehong talata. Kung saan po tayo nagsisimula? Ano pong talata iyon? Natatandaan niyo po ba? Unang Timoteo, chapter 2, verse 3 hanggang 4. So pwede, basahin muli natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay makarating sa maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, muli po magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So ngayon, pinag-aaralan po natin yung salita ng Diyos at laging ang layunin natin ay maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So, mabuti at kaaya-aya ka ba sa paningin ng Diyos? Biglang. Ganun yung reaction. So, paano natin malalaman kung mabuti at kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos? Titingnan ba natin yung pamantayan natin o pamantayan ng Diyos? Pamantayan ng Diyos. At ang pamantayan ng Diyos ay nasa kanyang salita, nasa Biblia. Kung hindi natin malalaman yung kanyang pamantayan, hindi natin malalaman kung mabuti at kaaya-aya ba tayo sa kanyang paningin. Kaya naman sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga, malaman natin kung ano yung sa paningin niya ay mabuti at kaaya-aya. So sabi, kailangan daw na lahat ng tao ay maligtas. Tanong ko, tao ka ba? Ay, tanungin mo yung katabi mo kung tao ba siya. O, tao ka ba? Ayan. So, susunod na itanong mo dun sa katabi mo, ligtas ka na ba? Ayan. Kasi yun yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos, ang maligtas. Kaya naman, kung ikaw ay tao, dapat matiyak mo na ligtas ka. Ligtas saan? Yun yung tanong di ba? Ligtas saan? Kasi marami sa atin, mahirap. Gusto natin makaalis sa kahirapan. Maring ang ilan, sa mga medyo may edad, may sakit. Tama po ba? So, syempre gusto natin na maligtas sa sakit. Ito ba yung kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa atin? Tapos, alam mo na ba yung katotohanan? Tanungin mo yung katabi mo ulit. Alam mo na ba ang katotohanan? Eh parang hindi tinanong ang katabi Tanungin mo yung katabi mo. Alam mo na ba ang katotohanan? Kasi kung hindi mo rin yung alam yung katotohanan, hindi ka maliligtas, hindi ka magiging mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos. Okay. So bawat isa sa atin nang nandito, pumunta rito noong Tuesday hanggang ngayon, meron tayong mga pinangahawakan na kanya-kanyang sariling paniniwala, pananampalataya. Pero ang tanong, ito ba'y mabuti
at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kung hindi, kailangan mo siyang iwaksi. Kasi meron akong ipapakilala sa inyo, tatlong tao. Yung tatlong taong ito, meron silang paniniwala. Meron silang pananampalataya. Pero tingnan natin kung ligtas sila. Bagamat meron silang sariling kaisipan, paniniwala, alamin natin kung ligtas ba sila. Kasi baka katulad mo sila, baka rin katulad ka nung isa sa tatlo. So kilalanin natin yung tatlong lalaki na may pananampalataya. Ayan. Sino nga ba sila? So, titingnan natin, marami po sa Biblia, pero magtutuon tayo ng pansin dito sa tatlong ito. Una, matatagpuan natin siya sa Lucas chapter 18. Sa Lucas chapter 18, meron dong isang mayamang binatang pinuno. Okay? Lumapit siya kay Jesus. Ito yung nangyari. Lucas chapter 18, verse 18, babasahin ko po. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" So, mayamang binatang pinuno na ito, lumapit siya sa mabuting guro. Sino yung mabuting guro? Si Jesus. Nilapitan niya si Jesus at ano yung tanong niya? Anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ang tanong, meron ba siyang buhay na walang hanggan o wala? Meron o wala? Wala kasi nagtatanong siya, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? So isa yung tiyak, wala pa siyang buhay na walang hanggan. So sinagot naman siya ni Jesus. Ano yung sagot ni Jesus sa kanya? Sa verse 20 hanggang 21. Sabi niya, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. Ano itong mga ito? Ito yung mga nakasulat sa 10 utos. Tama po ba? Ito yung mga nakasulat sa 10 utos. Tapos, ano yung naging sagot nung mayamang binatang lalaking ito kay Jesus? Basahin natin yung color yellow, 3 to 1. Tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. So, ibig sabihin, mula bata pa siya hanggang sa puntong yon na kinakausap niya si Jesus, nasunod niya yung mga utos na ito. Yun yung paniwala niya, ha? Huwag mangangalunya. O kayo, nangalunya po ba kayo? Hindi. Mamaya alamin natin. Ha? Kung nangalunya kayo. Sabi, huwag kang magnanakaw. Nagnakaw ka na ba? Alamin din natin yan mamaya. Okay. Next. Huwag kang papatay. O, pumatay ka na ba? Alamin din natin yan mamaya. Ayan. So, huwag kang tumayong saksi kasi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Oh, ginagalang niyo po ba lagi ang inyong ama at ina? Tignan din natin mamaya. Ha? Magkaalaman tayo. Oh, so sa ngayon, parang kapareho ka nung mayamang binatang pinuno. Di ba? Sa bawat tanong ko, sinasabi mo, hindi pa ako nakapatay, hindi pa ako nangalunya, hindi pa ako tumayong sinungaling naksaksi. At lagi kong ginagalang yung aking ama at ina. Pero maaring yun din ang tanong mo. Paano ko magmamana ng buhay na walang hanggan? Ano pong ibig sabihin nito? Kahit na tinutupad mo yung kasulatan o yung mga utos mula pagkabata pa lamang, maski naniniwala ka mula pagkabata, katulad ng mayamang binatang ito, ano yung tiyak? Hindi pa ligtas. So, mabuti at kaaya-aya ba siya sa paningin ng Diyos? Kung mamamatay siya, saan siya pupunta? Langit o impyerno? Impyerno. Paano ikaw? Maaaring katulad ka ng mayamang binatang ito, nasunod mo na yung kautusan. Tapos, naniniwala ka sa Diyos mula pagkabata. Pero hanggang ngayon, hindi mo tiyak kung pupunta ka sa langit o sa impyerno. Huwag kang mag-alala, ngayon yung best chance para mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Una, ikalawa, pumunta tayo dun sa ikalawang lalaki. Sa Gawa, chapter 10, verse 1 hanggang 2, pupuntahan natin yung lalaki na mayaman po. Mayroon din siyang kaya at mayroon siyang posisyon sa lipunan. Ang pangalan niya ay Cornelio. Babasahin ko po. Sa Cesarea may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan, may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglinimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos. Okay.
So, meron siyang influence, mayaman siya, pero meron siyang takot sa Diyos. Kaya naman, anong ginagawa niya? Siya at ang kanyang buong sambahayan may takot sa Diyos at very generous ha, nagbibigay ng limos sa maraming tao. Nagawa mo na ba ito? Magbigay ng limos sa maraming tao? Baka mas higit ka pa dito sa lalaking ito. At lagi rin siyang nananalangin sa Diyos. Pero tingnan natin, mabuti at kaaya-aya ba siya sa paningin ng Diyos? Ibig sabihin, ligtas ba siya? Alam niya ba ang katotohanan? Isang araw nagkaroon siya ng panaginip or merong anghel na nagpakita sa kanya at meron sa kanyang sinabi. Sa sumunod na chapter 11, verse 13 hanggang 14, kinukwento niya yung pangyayaring naranasan niya. Babasahin ko po. Kanyang isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. So meron siyang nakitang anghel. At ano yung sinabi ng anghel sa kanya? Patawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Bakit daw? Ano sasabihin ni Simon sa kanya? Magsasabi siya ng salitang ikaliligtas mo. Ikaw at ang iyong buong sambahayan. So ang tanong, ligtas ba siya o hindi? Hindi siya ligtas. Bagamat meron siyang takot sa Diyos, masipag siya sa kabanalan, naglilimos siya ng marami, at laging nananalangin, pero kailangan niya na ipatawag si Simon na tinatawag na Pedro para magsabi sa kanya ng mga salitang ikaliligtas niya. Maring katulad ka ni Cornelio. Lagi ka nagsisimba. May takot ka sa Diyos. Kasama mo yung buong pamilya. Nagdarasal tuwing ganitong oras. At very generous ka rin, nagbibigay. Pero sa kaduluhan, ligtas o hindi? Hindi ligtas. Hindi ligtas. Bakit hindi siya ligtas? Kasi hindi pa niya naririnig ang katotohanan. Narito ka. Sa oras na ito, sa lugar na ito, tiyakin mo makinig ka para makuha mo yung katotohanan. O nakakadalawa na tayo. Meron pa tayong isang lalaki na kikilalanin. Okay. Sa Gawa, chapter 8, verse 27 hanggang 29, lalaki rin to na may influence kasi nagtatrabaho siya sa reyna ng taga-Ethiopia. Okay? So, tignan po natin ha. Babasahin ko po. At tumindig siya at umalis, may isang lalaki na taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng taga-Ethiopia. Siya ay namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya'y pabalik na at nakaupo sa kanyang karuwahe. Binabasa niya yung propetang Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka, makisakay ka sa karuwahe. So itong lalaking ito, nag-travel siya ng malayo. Mula Ethiopia, pumunta siya sa Jerusalem para sumamba. Tapos pauwi na siya, anong ginagawa niya? Nagbabasa siya ng Bible. O anong sumunod na nangyari? Sa verse 30 hanggang 31, ipagpapatuloy ko po. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta at sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sinabi ni Felipe, paano nga ba? Malibang may tumulong sa akin. At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Okay, nagbabasa siya ng Bible. Naintindihan niya o hindi? Hindi niya naintindihan. Maring katulad ka ng yunukong ito, mahilig magbasa ng Bible, pero kung hindi mo naiintindihan, malalaman mo ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Kaya kailangan mayroong magsabi sa kanya. Kaya nga pinapunta si Felipe ng anghel doon sa karwahe. At ano yung sumunod na nangyari? Sa verse 35. Nagsimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Yung eunuko, may sigasig sa Diyos. Nagpunta nga siya doon sa malayong lugar para makapagsamba. Mula Ethiopia papunta sa Jerusalem, napakalayo nito. Okay? So maaaring yung iba sa inyo, nagsisimba rin sa malayong lugar.
Doon po sa Caloocan, madalas pumupunta pa sila doon sa may Marilao o minsan pumupunta pa sila sa mas malayong mga lugar. Hindi ko alam dito sa Cavite, baka mamaya may iba na pumupunta pa ng Banahaw, mga ganun po. Malalayong lugar para lang magsimba. Nagbubulay-bulay din siya ng salita ng Diyos. Pero sa kaduluhan, ligtas o hindi? Hindi siya ligtas. Kinailangan niya si Felipe na magsabi sa kanya ng mabuting balita ng Diyos para siya maligtas. Kaya ang tanong ko po, baka ikaw ay katulad ng isa sa mga tatlong ito na may sigasig sa Diyos, may takot din naman sa Diyos, nagbabasa rin ng Biblia, nagsisimba. Mabait naman kasi nagbibigay sa mga kapwa ng limos. Pero hanggat hindi mo naririnig ang mabuting balita ni Jesus, hanggat hindi mo nalalaman kung paano ka maliligtas, pupunta ka ba sa langit o hindi? Hindi. Dahil hindi ka mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya ngayong puntong ito, kailangan mong masuri yung sarili mo. Sa harapan ng Diyos, mabuti o kaaya-aya ba ako sa paningin niya? Kaya kikilalanin natin sa araw na ito, yung Diyos bilang isang hukom. Patuloy natin kinikilala yung Diyos, ha? Kasi sa pagkilala mo sa Diyos, makikilala mo din yung sarili mo. Muli, sa iyong pakikinig, kailangan ko po yung inyong tatlong saloobin sa pakikinig. Ano po ito? Makinig ng mabuti. Ikalawa, don't lose the chance. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na nandito ka, nakatingin, pero ang ibig sabihin nun, nakikinig o hindi? Ayan, makikipaglaban. Okay. So, patuloy na makipaglaban hanggang matanggap mo yung kaligtasan, ha? Pero wag kang, mamaya, mga hapon na pala kayo, ha? Yuko ng yuko. Okay? So, pakiusap, wag mong i-miss yung chance na ito na ibinibigay sa iyo ng Diyos. At, pinakamahalaga, iwaksi mo yung mali mong kaisipan. Lalong-lalo na ngayon, makikilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, pero maaaring itanggi mo pa rin. Hindi naman, sobra ka naman. Pero ano yung pinakamahalaga? Pamantayan mo o pamantayan ng Diyos? Pamantayan ng Diyos. Kaya, kung hindi mo alam ang pamantayan ng Diyos, hindi ka magiging mabuti at kaaya-aya sa paningin niya. So ito yung chance na kikilalanin natin yung ating mga sarili. Sa kaduluhan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ano yung dapat nating makamtan? Habang nakikilala natin yung isang Diyos na tunay, at bukas, Jesucristo na kanyang sinugo, ano yung matatanggap natin? Tama, buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi ng Juan chapter 17, verse 3. Kaya umaasa po ako, itong linggong ito, tiyakin mo na meron kang buhay na walang hanggan. Dahil kung wala kang buhay na walang hanggan, kapag ikaw ay namatay, hindi ka magiging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Saan ang punta mo? Impyerno. Kilalanin natin yung Diyos bilang isang hukom. Kaya naman, yung mga pag-aaralan natin is kasalanan at judgment. Sino po ba yung tumatayo sa harapan ng hukom? Meron na po ba ritong nakasuhan? Ako, syempre, nakakahiya yun, ano? Ayaw aminin kapag nakasuhan, ano? Pero di ba kapag nakasuhan ka, sinasabi na meron kang kasalanan. Kaya anong gagawin? May paglilitis. Diba? May mga paglilitis. Tapos haharap ka sa harapan ng hukom. Diba? So, yung tumatayo sa harapan ng hukuman ay isang may kasalanan. Pero wag natin kakalimutan, di ba? Ang sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, yamang itinakda sa taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ano daw po? Paghuhukom. So, anong ibig sabihin nun? Ang tao haharap sa hukuman? Ibig sabihin ba nun ang tao ay makasalanan? Alamin po natin. Kaya naman po, kikilalanin natin yung Diyos bilang matuwid na Diyos. Kikilalanin din natin kung sino nga ba yung ipinanganak na makasalanan. Makasalanan ayon sa kautusan, ayon sa nilalaman ng puso, at ano yung destination? Anong mangyayari sa isang makasalanan? At paano naman ang Diyos? May habag kaya siya sa isang makasalanan? Alamin po natin ang mga ito. So una, kilalanin natin yung Diyos bilang matuwid na hukom. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, sa awit number 7 o chapter 7, verse 11 hanggang 12.
Awit 7:11 hanggang 12. Kung nakita na po, basahin natin ng sabay. Awit number 7 or chapter 7, verse 11 hanggang 12. 3-1. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihahanda at inuumang ang kanyang palaso. So malinaw na sinasabi rito na yung Diyos ay hukom. Tama po ba? So yung hukom na ito, matuwid o hindi? Matuwid. Kung matuwid, pwede mo ba siyang masuhulan ng mabuting gawa? Kasi si Cornelio, meron siyang mabuting gawa, di ba? Nagbibigay siya ng limos. Pwede ba niyang gamitin yung mabuti niyang gawa para may atras yung kaso? Hindi. Yung eunuko, nagpupunta pa siya sa malayong lugar. Tama po ba? May sigasig siya para sa Diyos. Pwede ba yung sigasig mo, yung gagamitin natin pang suhol sa Diyos para may atras niya yung kaso? Hindi rin. Hindi rin. Kasi araw-araw may galit siya. Kanino siya may galit? Sa makasalanan. Kaya ngayon, kailangan mo matiyak, makasalanan ba ako o hindi? Kasi ang galit niya ay nasa isang makasalanan. Kung ako ay makasalanan, may galit siya sa akin. Tapos katulad ng sinabi ko sa inyo, nung nakaraan, di ba? Inihahanda at inuumang niya ang kanyang palaso. Ano tong palasong ito? Yung kanyang hatol. Kailan niya ito i-release? Kapag dumating siya, ikalawang pagdating niya, pero hindi ka pa ligtas. Matatanggap mo yung palasong ito. O kaya naman, kapag ikaw ay namatay nang hindi ligtas, matatanggap mo ang palasong ito. Kaya napakahalaga ng topic na ito. Kaya pakiusap, makinig tayo mabuti. Kasi yung Diyos, banal siya. Kung banal, pwede ba ang kasalanan o hindi? Hindi pwede ang kasalanan. Kasi malinaw na sinasabi ito sa awit 45, verse 6 hanggang 7. Pwede po ba? Basahin natin ng sabay. 3-1. Ang iyong banal na trono ay magpakailanman. Ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan. Iyong iniibig ang katuwiran at sinusuklaman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay kananangis ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga. Sabi rito, iniibig ng Diyos ang katwiran. Ano yung katwiran? Katwiran mo o katwiran ng Diyos? Katwiran ng Diyos. Yun yung gusto niya. Kaya kailangan mong malaman yung katwiran ng Diyos. Kasi kung di mo malalaman yung katwiran ng Diyos, mapapahamak ka. Tapos, kinasusuklaman ang kasamaan. Harapan ng Diyos, masama ka ba o hindi? Kailangan mong malaman ito. Masama ba ako sa paningin ng Diyos? Dapat nating matandaan, dahil ang trono niya ay banal, hindi po pwede makapasok doon ang may kasalanan. Napakahalagang usapin ito. Kaya naman, kung nakikinig ka ng mabuti, sessions 1, 2, at 3, tama po ba? Nakita natin. Ilang beses po nagkasala si Adan at si Eva? Isa. Yung lungsod na Sodoma at Gomora. Tapos yung mundo, nung panahon ni Noe, gayon din yung lungsod o yung bayan na Israel na piniling bayan ng Diyos. Nung sumunod sila, meron silang pagpapala. Pero nung hindi sila sumunod, anong natanggap nila? Sumpa. Sumpa. Dahil hindi sila naging mabuti at kaayaya sa paningin ng Diyos, natanggap nila yung sumpa. Gayon din ikaw. Kung hindi mo malalaman yung kalooban ng Diyos, tatanggapin mo rin ang kanyang sumpa. Huwag mong kakalimutan, Diyos ay banal. At siya ang makakaharap mo pagkatapos mong mamatay sa mundong ito. Kung hindi ka mabuti at kaayaya sa paningin niya, saan ang punta mo? Pierno. Kaya naman, sikapin natin na maging mabuti at kaaya-aya sa paningin niya. So, handa ka na ba na suriin mo ang iyong sarili? Handa na ba? Okay, kung handa na, tingnan natin ha. Magsasabi ako ng bilang minus ng isa pang bilang, yun yung number na inyong ipapalakpak.
Sample tayo ha. 5 minus 2. Parang may duda sila sa pagmamat ha. Sige nga. O, isa pa. 7 minus 6. Ay, sabi ko na eh. Ano ba yan? Medyo nahirapan yata sa math. Malaki na yung numero. Lumagpas sa 5. Ayan. O, isa pa. 4 minus 2. Gising pa. Ayan. So, wag matulog ha. Kasi usapin na ito ng iyong sarili. Kailangan mo makilala yung sarili mo ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng tao. Ayan. So, kikilalanin natin, sino nga ba yung mga tinatawag na born sinners? Sino yung mga ipinanganak na makasalanan? Natatandaan niyo po ba yung kwento ng halamanan ng Eden? Totoo o hindi? Totoo. Naniniwala ka na ang halamanan ng Eden ay totoo. Kung totoo, ibig sabihin totoo rin itong talatang ito. Tama po ba? Yung Roma chapter 5 verse 12. Ano ba sinasabi sa atin ng Roma chapter 5 verse 12? Basahin natin. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay lahat ay nagkasala. Ano pong ibig sabihin nun? Dahil ang isang tao na si Adan, nagkasala, yung wangis ng Diyos nawala na sa kanya. At nang nagkaroon siya ng anak, ang naipasa na niya, hindi na wangis ng Diyos. Ano na? Wangis na niya na isang makasalanan. Kaya nga pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya naman, ang lahat ay nagkasala. Tanong ko, tao ka ba? Parang nahiya kang sagutin ako Tanungin mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, tanungin mo siya, tao ka ba? Anong sagot? Opo. So kung tao ka, makasalanan ka ba? Kasi yun yung sinasabi sa atin ng Roma chapter 5 verse 12. Sa idea mo, hindi naman ako makasalanan. Pero sa pamantayan ng Diyos, sa salita ng Diyos, ito yung katotohanan. Anong sinasabi? Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. So pwede mo ba siyang i-deny? Hindi. Kasi ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya naman sa pamagitan nito, kailangan mong matanggap na ikaw ay isang makasalanan. Mula na nagkasala si Adan, ito na yung wangis na naipasa niya sa tao. Isang makasalanan. Kaya naman, hanggang sa ikaw, yung apo mo, yung anak mo, yung apo mo, yung kaapo-apuhan mo, lahat sila ay makasalanan. Bakit naging silang makasalanan? Kasi nagmula sila sa binhi ng kasalanan. Bakit ako naging makasalanan? Kasi mula rin ako sa binhi ng kasalanan. May papakilala ako sa inyo na isang tao. Okay. Itong taong ito, napakamalapit niya sa Diyos. Napakamalapit niya sa Diyos. Every time na magdidesisyon siya, mananalangin siya. Kaya nga, ang tawag sa kanya, lalaking kinalugdan ng aking puso. A man after my own heart, ang tawag sa kanya. Sino siya? Si David. Si David, napakalapit niya sa Diyos. Pero isang araw, wala siya sa digmaan. Umuwi siya. At nang umuwi siya, magdadapit hapon na, pagsilip niya sa labas, meron siyang nakitang naliligong babae. Anong ginawa niya? Doon sa naliligong babae, pinatawag niya. Yan. So, pinatawag niya, brother, wag kang sumilip. Sumisilip siya sa bintana, baka mamaya. Meron siya tinitingnan. Ayan. So, ganun yung nangyari. Sumilip siya, pinatawag niya yung babaeng naliligo. Nagustuhan niya. Ano yung sumunod na nangyari? Sinipingan niya. Asawa niya yung babae o hindi? Hindi nga asawa yun. Asawa yun ng isa niyang kawal. Kalaunan, nabuntis. Lumapit sa kanya yung babae, pinaalam sa kanya yung sitwasyon. So ano yung sumunod na nangyari?
Nag-isip siya ng paraan para mapagtakban yung kanyang kasalanan. Pinatawag niya yung asawa ni Bathsheba na si Urias para umuwi at sumiping. Pero may kaugalian sila na kapag nasa digma ng isang sundalo, bawal sumiping sa kanyang asawa. Ilang beses niyang tinangga pero napakatapat ni Urias at hindi siya tumabi kay Bathsheba. Sa gayon, hindi niya mapagtatakban yung pagbubuntis ni Bathsheba. Ibig sabihin, malalaman ng lahat na mayroong ibang lalaki na tumabi kay Bathsheba. At may mga ilang tao na nakakaalam na siya yung nagpatawag kay Bathsheba. So ano yung susunod na, o ano yung sumunod na naisip niyang paraan? Alam ko na. Papalusubin ko yung troop ni na Urias. Tapos pag malapit na sila dun sa kalaban, paatrasin ko yung ibang troops. Tapos hahayaan ko na mamatay si Urias. Nangyari o hindi? Nangyari. Siya ba yung pumatay kay Urias? Hindi. Pero siya ang nagplano ng pagpatay kay Urias. Sino si David? Ano ulit ang tawag sa kanya? A man after my own heart. Ibig sabihin, napakalapit niya sa Diyos, pero bakit na pa rin nagawang mangalunya at pumatay? Bakit? Nung una, hindi niya alam hanggang sa nahayag sa kanya ng isang propeta, si Propeta Nathan, yung kanyang pagkakasala. At mula doon tumangis siya at naisulat niya ang awit 51. Sa awit 51, verse 5, ito yung kanyang na-realize. Pwede po ba? Basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Mula rito, na-realize niya na, kaya pala, mas kinapakalapit ko sa Diyos, nakagawa pa rin ako ng kasalanan. Bakit? Ipinanganak sa kasamaan. Pinaglihi sa kasalanan. Kasi mula siya sa binhi ng kasalanan. Kung gayon, paano ka? Ipinanganak ka rin ba sa kasamaan? Katulad ni David, ikaw ay isang tao. Ipinanganak ka rin sa kasamaan, ipinaglihi sa kasalanan. So magtatanong ako kung naintindihan niyo yung verse na ito. Una, ako ay makasalanan dahil, letter A, madami akong nagagawang kasalanan, o letter B, ipinanganak akong makasalanan. Dalawa lang ang pagpipilian, walang letter C. Sino nagsabing letter A? Taas ang kamay. Sino nagsabing letter B? Taas ang kamay. O anong sagot mo? Ba't hindi ka nagtaas ng kamay? Ayan. So, yung iba parang nagdududa. Okay. Sa pamantayan ng tao, kapag marami ka nagagawang kasalanan, ikaw yung makasalanan. Kapag ikaw yung nakulong, ikaw yung makasalanan. Diba? Kaya minsan, ang ginagawa natin, ang pamantayan natin, yung kapitbahay ko naman ng chismosa eh. Hindi naman ako. Si kumari naman yung makasalanan. Hindi ako. So most of the time, ang ginagawa ng tao, kinukompare nila yung sarili nila sa ibang tao. Yun yung pamantayan nila. Pero ang pamantayan ng Diyos, malinaw na sinasabi sa atin, dahil sa ipinanganak tayo sa kasalanan, pinaglihi sa kasamaan, isa ang tiyak. Ang sagot ay letter B. Ipinanganak akong makasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, ipinanganak kang makasalanan. Pumayag ba siya? Parang sabi, yabang mo naman. Pero anong pinag-usapan natin? Salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin na tayo ay ipinanganak na makasalanan. Parang ganito po. Naalala ninyo, meron tayong 3 yugto ng buhay. Okay. Sa unang yugto ng buhay, nasa loob ka ng sinapupunan ng iyong ina. Sa loob pa lang ng sinapupunan ng iyong ina, makasalanan ka na o hindi pa? Makasalanan ka na. Bakit? Kasi mula ka sa binhi ng kasalanan. First stage pa lang ng buhay mo, makasalanan ka na. Parang ganito ang meaning ng isang makasalanan. Merong isang binhi, yan.
Alam mo kaya kung anong binhi ito? Ano kayang magiging prutas ito? Alam mo? Parang kapag sa buto, mahirap malaman ano? Kasi mayroong mga buto na halos magkakapareho. So, para malaman natin, sige, mangyayari itatanim siya. Naging puno na. O alam mo na kung anong klaseng puno ito? Parang mangga ba? O apple? O lemon? Hindi natin alam ano. Kailan mo masusure kung anong klaseng puno siya? Kapag nagkaroon siya ng bunga. Okay. So, anong klase? Ay, naku, usong mangga ngayon, ano? Sarap. Ayan, may bagoong pa. Ayan. Malalaman mo kung anong klaseng binhi ito kapag nakita mo na yung bunga. Pero kapag walang bunga, anong klaseng puno siya? Puno ba siya ng mangga o hindi? Puno pa rin siya ng mangga. Di ba? Kahit wala siyang bunga, puno pa rin siya ng mangga. Kasi mula siya sa binhi ng mangga. Parang ganun din. Yan. Mula ka sa binhi ng kasalanan. Meron po bang medyo maliit na bata pa rito? Wala na, ito na eh, medyo malaki na. Ilang taon na po yung batang yan? Ilang taon na po? 2. Nung medyo maliit-liit pa siya, 2. O sige, alam ko na, 2. Ay, 2. Ay. Mabait ba itong batang ito? Opo. Yeah. Nagsasabi ng totoo. Pag sinabi niya maganda ang nanay, nagsasabi ng totoo, hindi. No. Kayo na magsabi. Okay. So, pero di ba kapag maliit pa siya, parang wala pa siyang kasalanan. Cute pa. Cute pa. Pero, naging puno na siya na sinner. Pero, kailan lumalabas yung mga kasalanan niya? Habang lumalaki. Kahit hindi mo siya turuan, nakakagawa siya ng kasalanan. Sige, sino pong mga mag-ina rito? Meron po bang mag-ina rito? Ay, kayo ulit. Wag naman, iba naman. Meron pa po bang ibang mag-ina rito? Pera kayo. O sige, kayo na lang eh. O sige. Nagsisinungaling po ba siya? Ayan. Hindi pa masyado maalala. Oo. Medyo mabait-bait pa. Oo. Pero, kapag nagsinungaling siya, tinuruan mo? Abot-abot ng tanggi. No? Hindi ko tinuruan. Baka po sa school, nagtuturo ng may subject. Sinungaling 101. Tapos sinungaling 102. May 4 na courses pa. No? Meron po ba? Wala, no? Wala namang subject na nagtuturo ng pag-sisinungaling. Pero, bakit lumalabas sa kanya yung pagiging isang sinungaling? Kasi mula siya sa binhi ng kasalanan. Kaya naman, lumalabas siya. Pero, paano kung hindi naman mo naririnig na nagsisinungaling siya? Sa iba siya nagsinungaling. Sa tingin natin, maaring hindi siya sinungaling. Pero, sinungaling pa rin siya. Makasalanan pa rin siya. So most of the time, sa mga bata, parang hindi sila makasalanan. Pero malinaw na sinasabi sa atin, mula sa binhi pa lamang, makasalanan na. Mula sa sinapupunan pa lang ng ating ina, makasalanan na tayo. O meron tayo ritong 3 puno. Anong klaseng puno po sila? Lemon. Lemon tree. Ayan. So yung una, lemon tree. Yung ikalawa, lemon tree. Yung ikatlo, lemon tree. Paano kapag pinitas na yung bunga niya? Nawala na yung lemon. Ano siya? Lemon tree pa rin o hindi na? Oh. Paano kapag natakban lang ng dahon? Lemon tree pa rin ba siya o hindi na? Lemon tree. Bakit natin nasabi na siya ay lemon tree? Kasi mula siya sa binhi ng lemon. Ganon din ang bawat isa sa atin. Bagamat hindi natin nakikita yung kasalanang ginagawa, pero ikaw ay isang makasalanan. Isang makasalanan. Okay? Sa Roma chapter 3, verse 10 hanggang 12, sa paningin ng Diyos, walang matuwid. Wala kahit isa. Bakit walang matuwid kahit isa sa atin? Kasi lahat tayo ay makasalanan.
Lahat ay nagkasala. Basahin po natin, Roma chapter 3, verse 10 hanggang 12, 3 to 1. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala, kahit isa. Bakit walang matuwid sa paningin ng Diyos? Kasi lahat ay makasalanan. Lahat ay makasalanan. Kung gayon, lahat ay nagkasala. Kasi hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ng Roma chapter 3, verse 23. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Tanong ko, nagkasala ka o hindi? Sige, magiging specific na tayo ha. Nakapatay ka na o hindi pa? Sino pong nakapatay na rito? Meron po bang ano dito, barangay? Ba't ayaw nyo magtaas ng kamay? Sino nakapatay na? Parang wala pa. No? Sige. So sa tingin natin, hindi pa tayo nakapatay. Tingnan natin ayon sa pamantayan ng Diyos. Anong gagawin natin? Susuriin natin yung sarili natin ayon sa kautusan. So, magre-represent lamang ito ng 10 para mas madali kasi ang daming kasulatan o kautusan sa loob ng Biblia. Pipili lang tayo ng 10. Ito yung tinatawag na 10 Commandments. Ano nga ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sino po yung mga nagda-drive dito? Ay, sino yung mga nagmumotor? Meron po, ayan. Dito po ba sa Cavite, bawal ang walang helmet? Opo. May helmet ka? Pag nagmumotor, suot mo? O, minsan pinaglalagyan ng ulam, ano? So, hanggat hindi nahuhuli, ay hindi pa makasalanan, ano? Pero pag dumating na yung pulis, may HPG, ayun. Paano naman niya sasabihin sa'yo na bawal ang walang helmet? Papakitaan kanya ng batas. Yung batas, nagsasabi nito, bawal ang helmet. Sige. Bawal po ba rito ang ano? Dito? Bawal po ba rito ang dumura? Hindi. Walang ganung batas po ba rito? Okay. Bawal magpatain ng tao, ng aso. Sorry naman. Yeah. Kasi problema ito madalas di ba? Yung mga may alagang aso, tapos saan sa nila? Ipapatae. So, hindi pa siya national law, pero marami, parang local law siya. So kung dito, walang ganong batas, okay lang na magpa-dumi ng kanilang aso kahit saan. Pero sa ibang lugar, bawal. Bawal. Kung wari nalipat ka dun sa lugar na bawal magpa-dumi ng aso, pero nakasanayan mong magpa-dumi ng aso kahit saan. Oh, tapos biglang dumumi yung aso mo. Pag hinuli ka, pwede kang magsabi, hindi ko alam, bawal dito. Tapos lalabasan kanya ng batas. Hindi, ito yung batas. So makakapagreklamo ka pa ba o hindi na? Hindi na. Kasi sinasabi ng batas, may kasalanan ka. So ngayon, titingnan natin yung 10 utos kung saan malalaman natin na kung tayo ba ay lumalabag sa kautusan. Kung lumabag tayo sa kautusan, tayo ay makasalanan. Oh. Kabisado po ba ang 10 utos? Naku, hindi. Sige. So okay lang kung hindi nyo kabisado, pagtuunan na natin ng pansin ito. Sa Exodus chapter 20, makikita natin dito yung listahan ng 10 utos. Kung makikita ninyo, may 2 kulay doon sa 10 utos. Yung unang 4, blue. Yung huling 6, medyo light blue. Yung unang 4 kasi patungkol ito sa Diyos. Tapos, yung huling 6 naman ay patungkol sa tao. Oh, isa-isay natin to. Alamin natin kung nasunod mo ito. Kung hindi mo to nasunod, ano yung tiyak? Ikaw ay isang makasalanan. Unang-una, ano ang sabi sa Exodus chapter 20? Okay. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yan ang sabi.
Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Meron ka po bang ibang Diyos sa harapan mo? Wala. Sigurado. Sige. Sino nag-pray po kanina bago pumunta rito? Kaninang umaga, nag-pray. Meron po bang mga nag-pray dito kaninang umaga? So, anong pinag-pray ninyo? Lord, sana magka-pera po ako. Sana po magkatrabaho ako. Sana po may makain kami ngayon. Bukas po, due date na. Oh, bigla kayo natawa, parang totoo, due date na ba bukas? So anong hinihingi? Pera. Pera. Ano yung mahalaga lagi sa desisyon ng isang tao? Anong course ang kukunin mo sa college? Yung course na magbibigay sa iyo ng magandang trabaho. Pag pipili ka ng trabaho, anong trabaho yung pipiliin mo? Yung may mataas na sweldo. Kapag pumipili ng mapapangasamahan, yung medyo kayo nagsabi, mayaman. So, ibig sabihin may pera. Ang desisyon ba ng tao o ang desisyon mo nakabase ba sa gusto ng Diyos o nakabase sa ting? Di ba kaya nag-a-abroad ang tao? Kalooban ba ng Diyos o dahil sa pera? So, sinong nauna? Diyos o pera? Kaya, yan po ang kadalasang nagiging Diyos natin sa harapan natin. Pera. Pera. Kaya nga sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 5, kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yun? Anumang makalupa. At ang number one sa makalupa ay ang pera. Ikaw, kapag nagde-decide ka, base sa gusto ng Diyos o base dito? Kung base dito, nasunod mo ba ang kalooban ng Diyos o hindi? Nagkasala o hindi? O number one pa lang? Sablay na. Tama po ba? Number one pa lang tayo, ha? Sa 10 utos, hindi na nasunod. Itutuloy natin, ha? Sa Exodo chapter 20, sabi rin, yung ikalawang utos, huwag kang gagawa ng inukit na larawan, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Ayan. So, hindi tayo nagta-target ng particular na relihiyon. Kung titingnan natin, kahit sa ibang bansa, gumagawa sila ng image. At mula dun sa image na yon, anong ginagawa nila? Sumasamba sila, niyuyukuran nila ito. Pero kalugod-lugod ba ito sa Diyos? Hindi. Hindi. Sa Isaiah chapter 44, verse 13 hanggang 19, pwede po ba samahan niyo ako sa pagbasa? 3, 2, 1. Sabi rito, gumawa siya ng Diyos out of isang kahoy. Yung kalahati, ginawa niyang Diyos. Yung kalahati, anong ginawa niya? Pinanggatong. Diyos ba talaga yon? Hindi. Kasi, yun ay gawa ng Diyos. May higit kaysa doon. Yung kahoy na yon, gawa ng Diyos. Tapos, nililok pa ng tao. Gawa na ng tao yung image na yon. Tapos, anong sabi nito? Iligtas mo ako. Marami ganito, hindi po ba? Pero, kapag may sunog, kaya ba nilang iligtas ang sarili nila? Hindi. Di ba kapag nasusunog, anong unang ginagawa ng mga tao na naniniwala rito? Una na lang bibit-bitin yung rebulto. Tapos saka sila lalabas. Kasi hindi naman sila makapaglakad kahit meron silang paa. Meron silang mata, pero nakakakita ba sila? Hindi. May bibig, pero nakakapagsalita ba? Pero lagi niyong kinakausap minsan. Ako naman, sana naman. Diba? So, minsan, yung ilan sa atin, nagawa na ito. So, kung gayon, sumamba ka na ba sa Diyos-Diyosan? O hindi? Minsang nangyari na ito. So, ikalawang utos pa lamang. Ano? Nasunod o hindi? Hindi.
Pero sabihin mo, hindi naman ako napunta dyan sa relihiyon na yan. Pero papaano sa ganito na sinasamba? Ah! Kapag may artista. Di ba? Nagsisigawan na. O, tanungin ko dun sa mga kababaihan dito, meron po ba kayong poster ni ano? May malaki kayong poster? Yan. O dun sa mga kalalakihan, baka meron din kayong poster ni sino pa bang sikat na basketball player ngayon? Yan. So, dati kasi, di ba, ganyan, may poster. Sige, hindi na po uso poster ngayon. O, sinong nasa wallpaper mo? Minsan yung paborito mong artista, di ba? Tapos bago ka matulog, tinititigan mo pang mabuti. Oh. Anong ibig sabihin nun? Diyos-Diyosan mo rin ito. Itong mga bagay na ito, katulad ng pagkokolekta. Sino nagkokolekta dito ng mga action figures? O kaya nagkokolekta ng mga basketball cards, ganyan, yung magic cards. Ito rin ay mga klase ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Pangalawa pa lamang, hindi na tayo nakakasunod. Pero paano pa dun sa susunod? Ano yung susunod? Eto. Sabi sa Exodo chapter 20, verse 7. Sabi sa verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumamit o gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Okay. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Kapag biglang kumidlat, napasabi ka na ba na, ay, Jesus Mariosep. Kapag may nahulog na bagay, nasabi mo na bang, ay, Diyos ko po. O kaya naman may nangutang sa'yo. Diyos na bahala sa'yo. Nagamit mo na ba itong mga katagang ito? Sa gayon, nabanggit mo na ba ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Kung oo, number 3, nalabag mo na rin. 1, 2, 3, may pag-asa pa ba tayo? Ang passing rate naman sa school, 70%, ano? May 7 pa. May 7 pa. Baka sakali, ano? Sige. Pero, nakakatatlo pa lang, isa yung tiyak. Makasalanan. Makasalanan. Diba? Madalas ito, sa mga bata naman, ang sinasabi nila ay OMG. Oh my God. Tama ba? So, itong mga bagay na ito, nagagawa natin to, hindi natin alam, ito pala ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi, bawal niya. Nagagawa natin ito kasi nga tayo ay isang makasalanan. Panghuli, sa unang 4, yung number 4, sa Exodo chapter 20, sinasabi po sa atin, sa verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Yan ang sabi. So, anong ibig sabihin? Na kailangan natin i-observe yung Sabat. Meron na po bang nakasunod sa inyo sa Sabat? Meron na po ba? Ayan. Kailan ba ang Sabat? Yun yung tanong kasi, kailan po ba ang Sabat? Sabi ay, Sabatdo? Sabatdo ba? So, yung Sabat, ayon sa oras ng mga Israelita, nagsisimula ito ng Friday kaninang 6 p.m. Friday ngayon, di ba? So, mula 6 p.m. hanggang Saturday, 6 p.m. And during Sabat, ano daw kailangan ng gawin? Kailangan walang gawin. Pahinga. Kaya sa Exodo chapter 35 verse 2, sabi rito, 6 na araw na gagawin ang gawain, subalit ang ikapitong araw ay banal na Sabat na taimtim na pagpapahinga ng Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon ay ano daw? Papatayin. Huwag kang magpapaningas ng apoy sa lahat ng iyong tinitirhan sa araw ng Sabat. Yun. So sabi, huwag magpapaningas ng apoy. Anong ibig sabihin ng huwag magpapaningas ng apoy? Bawal magluto. Oh. Madalas ang party, kailan nangyayari? Mga Friday or Saturday. So ibig sabihin sa mga oras na ito, nagluluto ang mga nanay. O mga nanay, nasunod ninyo ang Sabat. Hindi. O anong sabi rito? Ang sino mang gumawa sa araw ng Sabat ay, naku, wala nang magluluto sa atin. Yeah. Pero isa yung tiyak.
Kasi hindi natin alam ang Sabat. At ang Sabat ay ibinigay para sa mga Israelita. Pero sa ngayon, isa yung tiyak, hindi natin ito nasunod. Bakit? Dahil tayo ay isang makasalanan. Tapos na tayo sa 4. O, 60% na lang ang meron tayo. Ayan. Baka sakali 50% ang passing rate. So tingnan natin yung 5 kung nagawa mo na ito. Ano ang sinasabi sa 5? Exodo chapter 20 verse 12. Babasahin ko po. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sino pong gustong humaba ang buhay? O ano daw ang sikreto? Igalang mo ang iyong ama at ina. So yan. So yun yung sikreto. O, gusto ba ng mga bata humaba ang buhay? Anong gagawin? Igalang ang ama at ina. Tanong, ginagalang ang ama at ina? Parang ang sagot eh. So tingnan natin ha, kung nagagalang ba natin yung ama at ina. Paano kapag ganito na yung ginagawa mo? Hawak mo na ang iyong gadget at naglalaro ka na. Uulan na. Ang sabi ni nanay, isilong mo na yung sampay. Ano ang sagot ng mga bata ngayon? Wait lang. Anong ibig sabihin ng wait lang? Ayaw ko. Ang ibig sabihin ng wait lang, ayaw ko, ikaw ang gumawa, mama. Yung anak ko rin, may mga times na hindi na iwasan, napapagamit siya ng gadget. Sinasabi ng nanay niya sa kanya, alam mo kapag nag-gadget ka, nabibingi ka. Di ba? Pag nag-gadget ang mga bata, pag tinawag mo na, parang wala silang naririnig. Tama? So, sa hindi pagsunod sa mga magulang, ginagalang o hindi? Hindi. Anong ibig sabihin nito? Nagkasala. Actually, ang manakit nga lang sa magulang, papatayin na. Ganun katindi ang kailangan na paggalang sa magulang. Bakit? Exodo 21:15 hanggang 17. Ang manakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Paano makapanakit? Manakit ba na physical? Di ba pag nagdamdam ang magulang mo, nasasaktan sila. So anong dapat gawin sa iyo? Patayin ayon sa salita ng Diyos. Kasi isa siyang malaking kasalanan. Bakit napakahalaga na igalang mo ang iyong magulang? Nakikita mo ba ang Diyos? Ginagalang mo ba ang Diyos? Yung Diyos na hindi mo nakikita, paano mo siya igagalang kung yung mismong magulang na nakikita mo ay hindi mo ginagalang? So sa mga kabataan, ginagalang nyo ba ang inyong magulang? Sabihin ng mga magulang, buti na lang, naitapik. Pero mga magulang, hindi ba, minsan ka rin naging anak. Hanggang ngayon, anak ka kung buhay pa ang iyong magulang. Paano kapag matanda na ang iyong magulang? Nagagalang mo pa rin ba sila? Paano kung ikaw na yung kumikita, hindi na yung magulang mo? Ginagalang mo pa rin ba sila? O yung pera na ang mas may boses, hindi na ang iyong magulang? Tingnan po natin yung video ito. Mag-ina, matanda na yung kanya nanay. Ganito kasi magwalis. Hindi mo ba alam? O siya, magwalis ka na. Ang tanga-tanga mo talaga. Akin na nga, ako na lang magwawalis. Yung paggalang ba sa magulang ay para lang sa mga kabataan? Kahit may edad ka na, kailangan mo ring igalang ang iyong magulang. Pag matanda na ang iyong magulang at walang pera, sasabihin ng iyong kapatid, Kuya, kunin mo na ito sa mama. Hirapan na ako mag-alaga kay mama eh. Tama po ba? Pinagpapasapasahan na yung magulang. Kung medyo malakas naman yung magulang, ma, dito ka na muna sa amin. Parang mabait, ano? Ma, dito ka muna.
Pero anong gagawin? Oo. Ma, baka pwedeng laban mo naman yung ano. Iwan ko muna sa'yo yung apo mo. Anong ginawa sa magulang? Katulong. Naging katulong. Sa puntong yun, ginagalang mo pa rin ba magulang mo? Sigurado ba na hindi mo pa namura yung magulang mo? Kasi sabi kanina, di ba, magsabi lang o magmura lang sa magulang, papatayin. Pag tumawag na yung magulang mo na medyo may edad na, nak, baka naman may pang-maintenance ka, pambili ng gamot. Anong minsan sinasagot mo? Mama naman, meron akong ano eh. Asikasuhin pa ba naman kita? Unahin ka ba naman kita? Minsan napapamura ka. Dahil ba sa mas malakas ka na sa magulang mo, pwede mo na ba siyang hindi igalang? Tanong, nasusunod mo pa rin ba ito? Maring hindi na. Kay nino ka nagkakasala? Sa magulang o sa Diyos? Sa Diyos. Hindi ka sa magulang mo nagkakasala, higit ka nagkakasala sa Diyos. 5, hindi mo nasusunod. Kasi ikaw ay isang makasalanan. 6, ano ang sinasabi sa atin ng 6? Huwag kang papatay. Tanungin kita, pumatay ka na ba? Tiyak? Hindi pa nakakapatay? Pero, tinitingnan natin pamantayan ng Diyos. Tama po ba? Sino ang madalas nating pinapatay? Actually, sila na sinasabihan natin ng masasamang salita. At madalas, sinong nakakatanggap ng masasama nating salita? Mga kalalakihan. Pag na-bad trip ka sa boss mo, pag uwi mo, kay nino binubuhos yung galit mo? Sa asawa. Tama po ba? Kasi hindi ka makalaban sa yung boss eh. Kundi matatanggal ka sa trabaho. Eh pag uwi mo, kay nino ka magmumura? Kay nino ka magagalit? Ano ba naman yan? Ito na naman ang ulam. Tama po ba? Kung yung salita ay nakakamatay, ilan na kaya ang napatay mo? Marami. Totoo ba? Na magsalita lang na masama ay pagpatay na? Opo. Kasi mapuot ka nga lang sa iyong kapwa. Ikaw ay isa ng mamamatay tao. Unang Juan chapter 3, verse 15, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Napuot ka na po ba? Opo. Kung napuot ka na, mamamatay tao ka o hindi? Standard ng Diyos o standard ng tao? Kaya ngayon, iwaksin mo yung sarili mong isip na hindi ako mamamatay tao. Mamamatay tao ka sa pamantayan ng Diyos. Kasi napuot ka na sa iyong kapwa. Huwag mong kakalimutan, dumating si Jesus para sabihin ang paraan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi mismo ni Jesus kung papaano ka huhukuman. Sa Mateo chapter 5, verse 21 hanggang 22, sinabi nito, narinig ninyo na sinabi sa mga tao, nung unang panahon, huwag kang papatay, at sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dito sinabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo. Kasi ang maraming tao iniisip, yung pagpatay, yung paggawa ng action. Pero ang sinabi ni Jesus, ang bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi ng raka ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabing ulol ka ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Nagsabi ka na ba sa isang tao ng tanga, bobo? Pag nagsabi ka na ng ganito sa ibang tao, nagawa mo na rin ito. Huwag mong kakalimutan, lahat nagsisimula sa puso. Hindi ka naman pumatay dahil masaya ka. Masaya ako, papatayin kita. Ganun ba? Hindi. Saan siya nagsimula? Sa puso. Tapos, lalabas tong galit sa mukha mo. Pagkatapos, magsasalita ka na ng masasama. Hanggang sa gawin mo na ang pagpatay. Saan siya nagsimula lahat? Sa puso. Sa puso. Susunod. Huwag kang mangangalunya. Nangalunya ka na ba?
Sa pamantayan mo, maaring hindi pa. Pero sa pamantayan ng salita ng Diyos, ang mga lunya, mapatingin ka lang ng may pagnanasa ay pangangalunya na. Kaya muli, sinabi ni Jesus dun sa Mateo 5, sa verse 27 hanggang 28. Narinig ninyo, sinasabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit, nandun na naman yung sabi ni Jesus, ngunit, ito lang yung akala ninyo. Pero sa pamantayan ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Oh, nagkaroon ka ba ng crush? Kung nagkaroon ka ng crush, pinapanaginipan mo ba siya? O kaya may picture kang inaangkat-angkat. Ba't mo ginagawa? Kasi mayroon kang pagnanasa. So, nagkasala ka na ba ng pangangalunya? Kasala. Isang tiyak, lahat tayo ay makasalanan. Huwag kang magnanakaw. May nagnakaw na po ba rito? Opo. Minsan, piso-piso. Hindi na yata piso, magkano nang madalas kinukupit ngayon? 20 na kasi may barya ng 20. Pero anong sabi ng Kawikaan 28, verse 24? Magnakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsabing hindi ito masama ikasamahan ng maniniba. Bakit? Kapag ninanakawan mo yung magulang mo, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa magulang mo. Okay? Next, huwag magsisinungaling. Ano yung huwag magsisinungaling? Tignan mo yung katabi mo. Mahaba bang ilong niya? Siguro kung totoo yung kwento ni Pinocchio, sino kaya may pinakamahabang ilong sa atin? No? Yan. Pagsisinungaling. Yan. Awit 101 verse 7, sabi rito, basahin natin na sabay, 3, 2, 1, walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay, walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Ano pong ibig sabihin nito? Nagsinungaling ka na ba? Opo. Diba? Pag pinutusan ka ng nanay mo na bumili, magkano anak? Sinasabi mo ba yung totoong presyo? Hindi. Para sa'yo na yung sukli. Nagsinungaling ka na. Mananatili ka ba sa harapan ng Diyos? Ibig sabihin, ikaw ba ay mananahan sa langit? Hindi. Hindi. Isa yung tiyak. Lahat tayo nagsinungaling. Yan. Sino pong mga may social media rito? Yan. Yung picture mo, totoo o hindi? Totoo. Nakailang filter. Di ba? Totoo pa ba yung picture mo? Hindi na. O, ano ibig sabihin nun? Sinungaling. Di ba ang social media punong-puno ng kasinungalingan? Akala mo totoo pero hindi pala. Hindi pala. Lahat ay nagsisinungaling. Finally, panghuli, anong sabi? Huwag kang mag-iimbot. O sige, dahil sa mahilig ka sa social media, kaka-browse mo, ano na yung susunod na gagawin mo? Ay, nakakaingit naman. Lilipat ka na kay Shopee. Pindot, pindot. Di ba? Dahil sa kaka-scroll mo, naiinggit ka. Tama po ba? Nagkakaroon ng pag-iimbot at kalaunan, maari itong magdala sa mas malaking problema. Anong sabi sa atin ng Santiago, chapter 1, verse 15? Basahin natin ang sabay. At kapag ang pagnanasang iyon ay napaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Minsan, di ba, kapag nag-imbot ka, magkakaroon ka ng kaisipan, paano ka magkakaroon nito? Pwede nga minsan nagawin mo na nakawin mo ito. Pwede kang gumawa ng masama para magkaroon ka ng pera, para magkaroon ka rin ng bagay na iyon. Maraming nangyayari dahil sa pag-iimbot. Sa 10 utos na ito, may nasunod o wala? Wala. At one point ng iyong buhay, nalabag mo ito. Ibig sabihin, tiyak, ikaw ay ano po? Makasalanan. Isang makasalanan. Pag isa lamang ang iyong nalabag mo na yung buong kautusan. Kaya naman kapag ikaw ay umaasa sa kautusan na paraan pagpunta sa langit, mabibigo ka.
Bakit? Sabi ng Santiago chapter 2, verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumabag sa isa ay nagkasala na sa lahat. Ano ibig sabihin nito? Saan siya pupunta? Langit o impyerno? Impyerno. So, pwede ba na pumunta tayo sa langit sa pamagitan ng pagsunod sa 10 utos? Pwede? Nasunod mo ba yung 10 utos? Kabisado mo ba yung 10 utos? Hindi. Yun na nga lang, hindi mo nga kabisado yung 10 utos. So, napaka-imposible na pumunta ka sa langit sa pamagitan ng pagsunod sa 10 utos. Bakit nga ba naibigay yung kautusan? Bakit? Roma chapter 3 verse 20, basahin natin ng sabay. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na itinuturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Malalaman mo na ikaw ay makasalanan sa pamagitan ng kautusan. 10 utos, nasunod o hindi? Dahil ikaw ay isang makasalanan. Kumbinsido ka na ba na ikaw ay makasalanan? Baka hindi pa. Suriin natin yung puso mo. Kasi marami nagsasabi, hindi, alam naman ng Diyos yung puso ko. Oo, alam ng Diyos kung ano ang puso mo. Ano nga ba ang nilalaman ng iyong puso? Ayon sa Jeremias, chapter 17, verse 9 hanggang 10, yung puso daw, lubhang napakasama. Kasi ito yung mandaraya sa lahat ng bagay. Hindi mo alam ang puso mo, pero mismo ang Diyos alam kung ano ang iyong puso. Kaya nga, sinisiyasat niya yung pag-iisip mo, pati yung iyong puso. Sa puntong ito, sisiyasatin natin kung ano yung laman ng iyong puso. Tandaan mo kanina, di ba? Yung pagpatay, saan siya nagsimula? Sa puso. Sa puso siya nagsimula. Paano natin nalaman? Sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung Diyos yung sumusuri ng ating puso. Sa Kawikaan chapter 26, verse 24 hanggang 25, malinaw na sinasabi, yung puso merong 7 karumal-dumal. Kung babasahin natin ito, sabi rito, ang namumuhi ay nagkukunwari sa pamagitan ng mga labi niya at siya'y naglalagay sa puso niya ng daya. Kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Meron na po ba sa inyong nabudol, na scam? Yung tipong, magpa-cash in ka muna ng GCash. Meron na po ba ditong naloko ng ganon? Ano ka ng 10,000? Ganyan. Paano ka napapayag? Kasi magaling siya magsalita, di ba? Pero ano yung nasa loob ng puso ng kumakausap sa iyo? Pandaraya. Pandaraya. Kaya nga, di ba? Malinaw na sinabi sa atin ng Kawikaan na pag magiliw siyang magsalita, huwag mong paniwalaan. Kasi yung puso niya may 7 karumal-dumal. Hindi lang 7. Mas marami pa. Sa Marcos chapter 7 verse 20 hanggang 23, mas higit at sinabi rito kung ano yung mga marurumi na nasa loob ng ating puso. Sabi, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao. Ito nasa loob, nasa puso ng tao. Ano daw yung lumalabas? Basahin natin. Lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, ngirang puri, kapalaluan, at ilan lahat ang nasa loob ng iyong puso? 13. Kanina 7 lang Ngayon, 13. Lahat yan saan nanggagaling? Sa puso. Sa puso. Lahat yan ay masasamang bagay na ito ay nasa loob, nagmumula at nagpaparumi sa tao. So ngayon, tanong ko, malinis ang puso mo o marumi? Marumi. Tapos sinabi mo, pinapasok mo si Kristo sa iyong puso? Pwede bang manahan si Kristo sa puso mo na marumi? Alam ni Kristo ang iyong puso. Alam ng Diyos ang iyong puso. Napaka-rumi. Ito yung puso ng tao. Tingnan mo nga, yung katabi mo, nakikita mo ba yung puso niya? Ayan. Gusto mo bang ipakita sa kanya yung puso mo? Ano ulit ang laman ng puso mo? 7 karumal-dumal. 13 masasama. Nakakahiya, di ba?
Kapag pinakita mo yung puso mo, so anong gagawin ng tao? Pinagtatakban. Paano? Sa pamagitan ng estado sa buhay. Kaya naman kapag may pinag-aralan, feeling natin mas mabait kaysa sa mga walang pinag-aralan. Ano pa? Kapag mayroong mabubuting gawa. Oh, hindi naman yan masama kasi lagi siyang nagbibigay ng ano doon, ayuda. Lagi siyang tumutulong sa kapwa, hindi naman yan masama. Di ba? Si Robin Hood, nagnanakaw o hindi? Sa paningin ng mga tao, mabait siya o hindi? Kasi nagbibigay siya, di ba? Pinagtatakban niya yung kanyang kasalanan. O ano pa yung pinakamatinding paraan para pagtakban ng kasalanan? Pagiging religyoso. Laging nagdarasal, laging nagsisimba. Oh, mabait yun. Laging nga nakaputi yan tuwing linggo. Pero sino nakakalam ng puso ng tao? Ang Diyos. At anong sabi ng Diyos? Ang puso ay mandaraya sa lahat. Titingin tayo sa tatlong tao. Tatlong tao na naman ano. May tatlong tao po tayo. Tingnan natin kung sino po ang makasalanan sa kanila. Yung una, maunti lang yung maputi sa kanyang puso. Mamamatay tao, magnanakaw. Yung ikalawang tao naman, medyo 50-50. 50 maputi, 50 maitim. Parang ikaw, normal na tao. Ikatlo, mas malaki yung puti sa kanyang puso. Anong ibig sabihin nito? Palasimba, wala masyadong bisyo, umiiwas sa gulo. Sa tatlo, sino makasalanan? Tingnan natin ha. Ito ay letter A, letter B, letter C. May letter D, all of the above. Letter E, none of the above. Anong sagot ninyo? Letter A, letter B, letter C, letter D, letter E. E? Ano? Wala namang, hindi ko naman naintindihan. Anong sagot ninyo? Sino nagsabing letter A? Sino nagsabing letter B? Letter E? Letter D? Letter C? Yung iba walang sagot. Nakikinig ka ba? Ang tamang sagot ay letter D. All of the above. Lahat ay makasalanan. Sa pamantayan ng tao, maaring letter A. Pero ngayon na pag-aralan na natin, yung salita ng Diyos, pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. So, ano ibig sabihin nito? Tayo ay factory ng kasalanan. Nagmumula sa puso natin, tapos lalabas sa mata natin, lalabas sa bibig natin, lalabas sa kamay natin. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng kasalanan. Kung gayon, masasabi natin, kanina, mula ka sa binhi ng kasalanan, sa second stage ng iyong buhay, ngayong stage ng iyong buhay, 70 to 80 years old, anong ginagawa mo? Puro kasalanan. 10 utos. Nasunod o hindi? Nilalaman ng iyong puso. Puro kasalanan. Sa kadulungan, hindi dyan magtatapos yung iyong buhay. Merong eternity. Third stage ng iyong buhay. Ang tanong, saan ka pupunta? Ang isang makasalanan, saan pupunta? Ito na yung pag-uusapan natin. Ano yung destination ng isang sinner? Sabi kanina, hindi pwedeng manarahan sa harapan ng Diyos ang isang sinungaling. So pwede ba siyang mapunta sa langit? Hindi. Kung gayon, ang isang makasalanan, saan pupunta? Langit o impyerno? Impyerno. Bakit? Kasi sa pagitan ng Diyos at ng tao ay ang kasalanan. Ito yung nagpahiwalay sa tao. Yung kasalanan. Kaya nga sinasabi sa atin ng Isaiah chapter 59 verse 2. Pwede po ba? Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. So sabi rito, anupat siya'y hindi nakikinig. Nakakapakinig ba o napapakinggan ba ng Diyos yung iyong prayer? Kung ikaw ay isang makasalanan, papakinggan ba ng Diyos ang iyong prayer?
Sabi dito, di ba? Pinaghiwalay ng kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ano pat hindi siya nakikinig. So napapakinggan ba ng Diyos yung prayer mo? Yan ba naman ang prayer mo? Bigyan mo ko ng pera. Pagalingin mo ako. May isang lang tanging prayer ang pinapakinggan ng Diyos sa isang makasalanan. Ano po yun? Iligtas mo po ako. Maligtas ako. Bakit? Sabi, ang iyong kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha. So for example lang ako ang Diyos. Tao. Makasalanan o hindi? Kasalanan. Kasi sa pagitan ng Diyos at ng tao ay ang iyong kasalanan. So kung gayon, nakikita mo po ba yung mukha ko? Nakikita ko ba yung mukha mo? Hindi. So meron bang ugnayan ang Diyos at ng tao? Wala. Walang ugnayan. So ano yung kailangang maalis sa pagitan ng Diyos at ng tao? Kasalanan. Kailangan maalis ang kasalanan. Kailangan maalis to bago ka mamatay. Ang tanong, nalutas mo na ba yung problema mo sa kasalanan? Kung hindi mo pa nalulutas ang problema mo sa kasalanan at bigla ka namatay bukas, saan ang punta mo? O, magsiswimming ka ba bukas? Mag-swimming bukas. Bumalik ka bukas. Bakit? Kasi bukas, ipapahayag yung magandang balita ni Kristo. Pero kung hindi ka babalik, natapos mo lang ang session number 4 na lamang mo ikaw isang makasalanan, ito yung malalaman mo. Ang pupuntahan mo ay impyerno. Tulad ng nabanggit ko, Hebreo chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa taong mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Bakit paghukom? Kasi lahat ng tao ay makasalanan. At ang isang makasalanan pagkatapos niyang mamatay, tatayo sa hukuman. Sino ang nasa harapan niya? Ang Diyos. Ang Diyos. Matuwid o hindi? Pwede mo ba siyang suhulan ng iyong mabubuting gawa? Pwede mo ba siyang suhulan ng iyong prayer? Hindi. So, anong ibig sabihin nito? Pag sinuri ka niya, makasalanan o hindi? Makasalanan. Saan ang punta? Langit o impyerno? Kaya ngayon, pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos para malaman mo, isa kang makasalanan. Upang sa gayon, pwedeng maiatras yung kaso mo bilang isang makasalanan, upang sa gayon, hindi ka na maharap sa hukuman. At hindi ka mapunta sa impyerno. Kasi, ganito yung mangyayari sa paghukom. Ano nga ba mangyayari? Una, bawat isang tao ay haharap sa Diyos. Hindi po pwedeng itulak mo yung katabi mo, ikaw na lang. Hindi. Bawat isa, tatayo sa harapan ng Diyos. Sinong susuriin? Sarili mo. Kaya naman, mayroong aklat ng buhay at mayroong Biblia. Yung bawat isa, hahatulan ayon sa Bible. Ano po yung nilalaman ng Bible? Ngayon, sinuri na natin, 10 utos. Yung nilalaman ng iyong puso, ikaw ay isang makasalanan. Susuriin niya lang ba yung gawa mo? Hindi. Yung puso mo, yung isip mo, yung buong buhay mo. Maski yung kasalanan hindi mo na natatandaan nung bata ka pa, maihahayag ito sa harapan ng Diyos. Tapos, yung bawat may sala, itatapon sa lawa ng hapon. Titignan din sa aklat ng buhay kung nakasulat ang pangalan mo. Kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tiyak ang punta mo ay sa impyerno. Lahat po ng iyong ginawa, buong buhay mo. Ilang taon na po ulit si nanay? 75. O sabihin natin, abutin ka ng 89. Mula nung ipinanganak ka hanggang 89, lahat nun dadalhin sa paghukom. Wala kang maitatago. Lahat alam ng Diyos. Tapos, pag natagpo ang ikaw ay isang may kasalanan, pupunta ka sa impyerno. Anong mangyayari? Panoorin po natin ang video ito. Nakahango ito sa Apocalypse chapter 20.
It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment, when all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, "That name does not appear, Lord." And God will say, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, forever." Ito ang mangyayari sa isang makasalanan. Tatayo siya sa hukuman ng Diyos. Dakila, hamak, lahat susuriin ng Diyos sa pamagitan ng Biblia. At pag hindi natagpuan ng iyong pangalan sa aklat ng buhay, saan ang punta? Sa lawa ng apoy. Tama, sa impyerno. Sino ang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Sila na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga ang layunin ng iyong buhay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan upang sa gayon maitala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ang tanong, nakasulat na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Tanungin mo yung katabi mo. Sige, tanungin mo yung katabi mo. Nakasulat na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tiyak, pupunta ka sa impyerno. Sa Apocalypse 21 verse 8, sinasabi nito kung sino yung mga mapupunta sa ikalawang kamatayan, sa impyerno. Sila na duwag sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao,
makiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre sa ikalawang kamatayan. Ano pong sinasabi nito? Duwag! Anong ibig sabihin ng duwag? Saan ba ako mapupunta? Langit o impyerno? Duwag, kasi hindi niya alam kung saan siya mapupunta. Karumal-dumal, mamamatay tao, pakikiapid, yan, lahat, inisa-isa na. Makasalanan o hindi? Kung gayon, saan ang punta? Langit o impyerno? Kung sa impyerno ang punta, gusto mo ba? Ayaw. Parang ganito, di ba? Pare, merong isang nahatulan na masilya elektrika. Alam niya ba kung kailan siya isisilya elektrika o hindi pa? Hindi pa. Pero alam niya na isisilya elektrika siya. Para ngayon, alam mo, ikaw ay makasalanan, ang punta mo ay impyerno. Alam mo ba kung kailan? So ngayon, may chance ka na iurong ang kaso mo bilang isang makasalanan. Kasi kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Diba sabi natin, merong B, birth, merong D, death. Sa gitna ay C, merong kang chance. Ngayon yung chance mo. At may choice ka, bukas, babalik ka ba o hindi? Kung hindi ka babalik, hindi mo makikilala si Kristo. In the end, pupunta ka sa impyerno. Ito ang itsura ng impyerno. Napakatindi po. Sabi, lawa ng apoy at asupre. Nakakita na ba kayo ng nasusunog na bahay? Oh, kung nasusunog yung bahay, yung nasa loob ng bahay, iniisip niya pa ba, ay naku, sayang naman to, ang ganda ng bahay ko, dito lang ako. Hindi, di ba? Anong gagawin niya? Ano siya? Bakit? Gusto niya ba doon sa apoy? Hindi. Pero doon, hindi ka na makakatakas. Sabi doon, 1, 2, 3, 4, ayun, sa panghuli pala, may pasukan, pero hindi na makakalabas. Once na nandoon ka na, hindi ka na makakatakas. Tapos, may uod na hindi napapatay, hindi napapatay yung apoy, walang kapahingahan, maski gusto mo na bukas sana, pag gising ko, hindi na ako nasa apoy, wala kang tulog doon. Ganun katindi. Nawa, hindi mo maranasan ang impyerno. Pinanganak na makasalanan, nabubuhay bilang isang makasalanan, destination ng isang makasalanan ay impyerno. Pero wala ka pa rito, tama po ba? Nasaan ka pa? Narito. Kaya naman, layunin ng iyong buhay, buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi mo makakamtan ng buhay na walang hanggan, tiyak, ang patutunguhan mo ay impyerno. Isang napaka-malaking suliranin ito. Tandaan mo, nung panahon ni Noe, ayaw nilang maniwala. Kasi wala pa naman yung ulan. Wala pa naman yung panganib. Wala pa naman yung hatol ng Diyos. Ngayon din, maaaring hindi mo siniseryoso to. Hindi ko pa naman nakikita ang impyerno. Hindi pa naman ako mapupunta siguro dyan. Hindi pa naman ngayong linggong ito, hindi pa naman itong taon na ito, baka next year pa. Pero nakita na natin lahat ng tanda ng katapusan ng panahon. Tama po ba? Anytime, pwede nang dumating si Jesucristo. Kung gayon, kailangan mong makilala yung mahabaging Diyos. Kailangan mong makuha yung habag ng Diyos. Kaya, kilalanin natin ang isang merciful na God. Kung babalikan natin yung Awit chapter 7, verse 11 hanggang 12, ang pinagtuunan ko ng pansin doon, yung Diyos bilang isang hukom na matuwid. Pero mayroong mahalagang talata na ini-skip ko o bahagi ng talata na binasa natin na hindi ko pinagbibigyan ng pansin. Ano yun? Kung hindi magsisisi makikilala mo o makakaharap mo yung hukom na matuwid kung hindi ka magsisisi. Pero kung magsisisi ka, hindi mo siya makakaharap.
Kundi ang makakaharap mo ang Diyos na mahabagin. Matatanggap mo yung habag ng Diyos at mapapatawad ang iyong kasalanan. Ang punto ngayon, ang problema mo ay kasalanan. Kaya naman, kailangan mong mahingi ang habag ng Diyos. Kailangan mong magsisi. Ano nga ba yung tunay na pagsisisi? Maunawaan mo ito kapag nakilala mo yung dalawang tao na nakasulat sa Lucas chapter 18. Ipapakilala ko po sa inyo dalawang lalaki na pumunta sa templo. Yung isa, natanggap ang habag ng Diyos. Yung isa, hindi. Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Makikita ito sa Lucas chapter 18 mula sa verse 10. Pagtuunan natin ng pansin, una, yung Pariseo. Verse 11 hanggang 12, babasahin ko po. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangulo niya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Makikita natin dito, kinumpare ba niya yung sarili niya sa pamantayan ng Diyos o sa pamantayan ng tao? Pamantayan ng tao kasi di ba, hindi ako gaya niya. Lalo na niya. Katulad din niya. Tama po ba? Kanina, habang sinusuri natin yung 10 utos, sinong nasa isip mo? Kapitbahay mo o sarili mo? Dapat yung sarili mo. Kasi kung yung kapitbahay mo, baka nga siya pa ang maligtasan. Isipin mo yung sarili mo. Dito, hindi niya sinuri yung sarili niya ayon sa pamantayan ng Diyos. Ano pa yung ginawa niya sa verse 12? Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Anong pinagyayabang niya sa Diyos? Lahat ng kanyang ginagawa. Lahat ng kanyang ginagawa. Maring ganito ka rin. Marami ka nang nagawa. Nakapagpatayo ka pa nga ng kapilya, ilan na yung electric pang na-donate mo? Ilan ng pamilya ang napakain mo? May mga scholar ka pa. Ilan ang napag-graduate mo? Maring ito yung mga iniisip mo, mga mabubuting gawa. Pero hindi mo sinuri yung sarili mo bilang isang makasalanan. Kung gayon, anong pwede mong ipagyabang sa Diyos? Wala kang may pagyayabang sa Diyos kasi ikaw ay isang makasalanan. Ganito yung nangyari sa Pariseo. Hindi niya inamin na siya ay isang makasalanan. Bagkus pinagyabang niya yung kanyang mga gawa. Hindi niya tinignan kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos para sa kanya. Yung Diyos, ayaw ng mayabang na puso. Tingnan natin yung isang tao, yung maniningil ng buwis. Verse 13, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ano po yung nangyari sa puntong ito? Naunawaan niya na isa siyang makasalanan. Anong hiningi niya sa Diyos? Habag. Habag ng Diyos. Ang pagsisisi, pag-amin na ikaw ay isang makasalanan. At nagnanais na kunin ang habag ng Diyos. Ito yung magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At siya yung matatanggap sa langit. Yung maniningil ng buwis, siya yung pusong may nagsisisi. Kaya naman, yung tamang pagsisisi, sabi sa Lucas chapter 18 verse 13, aminin na ikaw ay isang makasalanan, hingin ang habag ng Diyos. Kaya naman po, mamaya, sa inyong pag-uwi, nawa po, kausapin niyo yung Diyos. Tapat ninyo siyang kausapin sa pamagitan ng inyong panalangin. Hindi kailangan ng mahaba, hindi kailangan umiyak, hindi kailangan ng lumuhod, o ano paman. Ang mahalaga, mahingi mo yung habag ng Diyos. Kasi sa kaduluhan, sa verse 14, malalaman natin kung sino yung umakyat sa langit. Pwede po ba? Basahin natin yung verse 14, 3 to 1.
Sasabi ko sa inyo, nanao patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa halip ng isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Opo. Sino yung nagmataas sa sarili niya? Yung Pariseo, saan siya napunta? Ibinaba. Saan ang punta? Impyerno. Yung nagpakababa, maniningil ng buwis, anong ginawa sa kanya? Itinaas. Napunta sa langit. Umaasa po ako, ito'y magiging puso po ninyo. Katulad ng isang maniningil ng buwis. Bagamat nalaman niya na siya ay isang makasalanan, hindi niya sinabi, sige na, pupunta na akong impyerno. Ganun ba? Nagmalaki pa? Hindi. Nagpakababa siya. So yung tunay na pagsisisi, may pagnanais na bumalik sa Diyos. Paano makakabalik sa Diyos? Matanggap yung habag ng Diyos, maalis ang kasalanan. Ito po yung kailangang mangyari sa bawat isa sa atin. Awit chapter 51, verse 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamak. Ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na papunta sa impyerno sa isang tao na hiningi ang habag ng Diyos. Sa isang taong may bagbag na diwa at nagsisising puso. Umaasa po ako, balikan mo. Kahit matagal ka nang umadalo sa church, nagsisi nga ba ako sa harapan ng Diyos? Kasi maaaring kabisado mo ang kapatawaran ng kasalanan, maaaring kabisado mo ang gospel, maaaring alam mo pa yung mga Bible verses. Pero kapag hindi ka umabot sa punto ng pagsisisi, lahat yan nandito lang. Hindi siya bumaba sa puso. Bakit hindi bumaba sa puso? Kasi hindi mo natanggap yung pag-ibig ng Diyos. Ang nagkaroon ka lang, kaalaman ng salita ng Diyos. Kaya naman, bagamat matagal ka nang dumadalo sa church na ito, balikan mo, talaga ba akong nagsisi sa harapan ng Diyos? Talaga bang nagnais ako na hingin yung habag ng Diyos? Kung wala, ito na yung pagkakataon. At nawa, bukas, bumalik ka upang marinig mo yung magandang balita ni Kristo. Ngayon po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit, salamat po sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin upang makilala ka namin bilang isang hukom na matuwid. Pero ayon sa iyong salita, kung hindi kami magsisisi, talagang matatanggap namin ang iyong puot, ang iyong galit. Kaya naman tulungan mo po yung bawat nakikinig, lalong-lalo na po yung mga hindi pa nakakatiyak sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, sa kanilang buhay na walang hanggan, na sila'y maging tapat sa iyong harapan na magsisi, at nawa po akayin mo sila bukas, bagamat maraming magiging distraction, alam po namin na mas higit kang mananaig kaysa sa gawain ni Satanas. Alam po namin na ninanais mo na sila ay maligtas, kaya dinala mo sila itong linggong ito. Tulungan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na maging tapat sa iyong harapan, maunawaan ang iyong pag-ibig at matanggap ang dakilang kaligtasan upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.